talented acting, singing, and dancing. He has starred in the films How to Love Mr. Heartless last 2022, Road Trip 2023, and Marita 2023, and showcased his dynamic presence and versatile talents on the stage. Ethan stars as Calix in the hit series Ang Watiya ng Section E, which is also a big hit. Can I just tell you guys, napakadaming sumusuporta sa Ang Watiya ng Section E. Now, if you are watching this, and if you are a fan of Ang Watiya ng Section E, please show us some hearts and love. Kasi guys, your love means so much to us. And diba, we are also going international. I can see international people, people from different countries commenting on different videos of Ang Watiya ng Section E. Maraming salamat po. And now, I'm excited to announce for you guys to make some noise for Ethan, my boy! There we go. Ethan, you want to say your highs and hellos to everybody here? First of all, maraming salamat po sa lahat na pumunta today. And I am beyond thrilled and excited to be sharing the stage with my other boys, Gat, of course, the CJ. Yes, the other member of GAT. Yes. Hello po, maraming salamat po sa pagpunta. Maraming salamat. Yes, I'm super excited to hear more from you, Ethan. Pero yes, bitilin mo na natin sila ng konti. Thank you so much, brother. Meanwhile, this guy brings charisma and playful energy in his performances. He has also starred in films such as Pentuko, The Ship Show, and The Rain in España in 2023, and recently in VAA Shorts presents He Loves Me Not, which went viral on TikTok with millions of views. Charles here also stars in Ang Watiya ng Section E, playing the role of CN. A lot of people love CN though. Let's give it up for Charles! There we go, brother! I just want to say thank you for everyone who came here sa lahat po ng tao. Sa lahat ng press, thank you so much for coming and ngayon po. Sana mag-enjoy tayo natin. Looking so handsome in denim, brother. Thank you so much. I'll hear from you later, Mark. Okay, this guy, on the other hand, blends R&B vocals with, smooth rap, proving his versatility in his singles, and Drowning. Michael here portrays Aaron in Ang Watiya ng Section E. And now guys, ladies and gentlemen, please make some noise for MK! Let's go! Hello po, good afternoon po sa inyo lahat. Yes. There we go. MK, you want to say your highs and hellos to all of our press friends here? Hello everyone, I'm Gap Michael. Maraming salamat sa lahat po ngayong araw. Sana enjoy kayo po sa aming performance. Thank you so much, MK. Sit down there, brother. I'm gonna hear more from you later on. Okay, this guy brings swaggish moves and a charming smile, ready to perform both on and off the stage, as he is also the group's sporty member, playing hockey and volleyball. Derek is also a cast member of Ang Watiya ng Section E, where he plays the role of Blaster. Now let us all welcome on stage, Derek! There we go, brother, Derek! Let's go. You want to say your highs and hellos to everybody here? Hello everyone. Sobrang grateful po ako na sa in front of you po. Thanks for spending your time po with us. Maraming salamat po. There we go. I'm super sure that you guys are excited because this is your first time, right? First time. He's excited. He's nervous. He's nervous. Parang hindi naman. Calm down. It doesn't look like it, brother. Brother, take a seat. I'll hear from more from you later on. Ito naman guys, last but not least, he is born to be a star runner-up, stunts with his rich vocals. I can attest to that. As heard in Okay Lang Ako and Puto with Jamie Gibbs. He also showcased his soulful side in the cover of Kahit Kailan with Edsel, featured in Yasi Pressman and JC Santos' film, More Than Blue. And last but not least, let's give it up for Hans! Let's go! There we go! Hans! Say all your greetings to everybody here. Hello po, magandang araw po sa inyo lahat. Thank you so much po sa pagpunta dito. Sobrang grateful po namin ng mga group ko sa pagdala niyo po. Maraming salamat po. There we go. Maraming salamat, Hans. Alright, guys, I'm sure you are all excited to, answer and introduce yourselves to our friends from the press here, and of course, our online friends as well. Kaya naman, we are ready to start the question and answer portion.
Now, members of the press may now ask questions. All right, I have the lineup here. Let us begin with none other than from Manila Bulletin, Robert Regentina. Hello, magandang hapon. And congratulations guys sa pagpasok niyo sa music career. So, yung single niyo ba, in-expect niyo na magba-viral siya sa TikTok and online? Actually, we don't expect anything po. Kahit po sa series namin sa Mavia, we didn't expect it to be appreciated by a lot of people. Tapos, ang kala lang po namin ng mga readers na manonood, pero nag-viral din po sa TikTok yung Mavia, and then after that, nag-viral po yung song namin na Daling Dale. But I would just like to give credit to, of course, MJ. So this is another version of GAT ng Daling Dale. Sobrang saya po namin kasi noong una parang hindi namin alam kung magiging hit yung Daling Dale. Pero thank you po sa lahat ng gumagawa ng challenge ngayon sa TikTok. Nakikita po namin lahat ng gumagawa and we're so happy. Sana po gawin nyo. Keep on doing. Pero kayo ba matagal na kayong magkakaibigan, magkakilala? Well, kami po ni Kuya MK, I've known him since like, siguro 2 years na po. And with Kuya Ethan din, I've known him. Pero with Kuya Derek and Kuya Hans, nag-meet lang po kami sa mismong training day. So, yun po. Kami ni Ethan, I've known him since 2020. Magka-classmates kami sa acting class. And then we stayed in touch. Tapos kami ni Charles, kasama kami po sa Pendugo. Kami lang. And then Han, I used to see him sa performances. Tapos parang nag-set tayo dito at sa Yes. makasama tayo. And then si Derek, we met him sa training mismo. Yeah. And then ang iba sa inyo, into acting din, ano? And so ano mas mahirap? Yung acting o mag-perform na sumasayaw at the same time kumakanta? Okay, I'll answer that question first. Acting po acting kasi you really have to get into the emotions din po. Iba din po yung feeling. Siguro dahil hindi ko po siya laging ginagawa. Tapos ilang projects pa lang po ako. And ang difference po kasi I've been performing since I was a kid. So parang pag kumakanta ako, sumasayaw ako, napakasaya sa feeling, parang hindi ako natrabaho. Pero pag acting, alam mo yun, stress ako, yung script, yung baka mapagilitan ng direct. So mas mahirap po yung acting sa akin. Ako, ano po, honestly both. Kasi with dancing po, kailangan uniform. So kailangan sabay-sabay kami lahat. Kailangan lahat ng levels na pantay-pantay. Especially po ako, I'm a bit taller. So I need to spend a lot of time para level up the final. Kasi grabe sobrang nilay nila guys, promise. As in no joke po. With acting naman po, I say, it's also hard kasi, for example, you give the word like, insane, you have to be sad. Insane, happy, insane! Ganun, sobrang hirap po talaga, alam ko pagbaguhan. So, a lot more practice po for me, I guess. Okay, thank you. Congratulations. Thank you, bro. Thank you, bro. There we go. Maraming salamat Sir Robert Regentina. Now let's proceed with TV5 Digital, Von Belinario. Hi guys, congratulations sa inyo. Siyempre, ang laki-laki na ng P-pop community sa atin, no? Grabe na talaga yung pagbulusok ng P-pop. Pero kayo as one of the newest P-pop groups, ano yung maipapangako at may offer nyo sa P-pop community at sa OPM in general? Para sa akin po, I think na kaming lahat, we come from such different backgrounds, but we're pushing an image na we're proud to be Pinoy. And syempre, yung unang pre-debut single namin, Pag We Made It, it's a classic OPM song, which is a version of Dale. And so I think for us, we are excited to just push the image of us, not all coming from different backgrounds of being Filipino, but we're so proud to be Filipino. And so, syempre, P-pop is on the rise. Ang daming grupos ngayon, and they're all doing different images. Syempre, I think it's safe to say na parang we kind of want to step away from a template and just make our own. And we're actually so proud of the P-pop world right now. Yes. We can see Bailey po perform at Philippine Arena. We can see SB19, Philippine Arena again. Grabe, nakaka-inspire po sa aming mga baguhan na gusto po namin makita sa Pilipinas muna, tapos sila sa buong mundo na po nila napapagkita rin nila. Kaya, inspired kami. Grabe. Siyempre,
yung next question ko is para kay Hans. Ayan, Hans. Siyempre, a few years after being a runner-up sa Born to be a Star, ikaw you're doing great na sa career mo as solo and as part of the group. Ano pakiramdam to be finally launched as one of the members ng GAT? And may papakita talaga yung vocal prowess mo. Ito magaling talaga yung vocals nito ni Hans. Thank you po. Thank you. Sa akin naman po, sobrang saya ko po. Kasi dream ko rin po na makapasok sa boy group. Yun. Pero at first parang hindi po siya pumapasok sa isip ko po. Kasi iniisip ko nga po na mag-solo po, mag-solo artist, ganyan. Pero nung binigyan po kami ni Boss Vic ng project na ito, sobrang happy ko po. As in, sobrang happy ko po. And isang part na rin po doon is kagrupo ko po sila. And especially Ethan, kasi alam ko po na sobrang talented niya po. And kay MK, and sa mga ano. Ayan. Thank you po. Special request ni Tito Jojo. Baka pwede man yung pasample ng ilang lines ng kahit kailan. Vocal prowess niya. Go ahead. Nagtatanong isip, hindi ro maintindihan kung ano nararamdaman. Thank you. Guys, congratulations. Thank you, Larry. Thank you. Congratulations. Wow, ang lamig naman nun, Hans. Thank you so much. All right, let's proceed with TikTok and PM, Tita Aster Amoyo. Una-muna, congratulations. Alam nyo, isa siguro ako sa natutuwa sa mga nagsusunod sa mga P-pop groups like you. Ang isa pa siguro na gusto kong i-share, in my recent visit sa Universal Studios Hollywood, nadinig ko yung music ng Bini. So, siguro sana one of these days, ganun din ang mangyari sa inyo. And now, my question is, paano muna kayo nabuo? Are you in your teens or are you in your early 20s? And give us a little background about yourselves. Sa ako po, I've been starting singing po, nag-join po ang competition before pa, since I was 8 years old. I don't know if you know Wacopa po. I started Wacopa, World Championships of Performing Arts. And then pinagpalat po ako na namin doon. And then Viva got me as a solo artist. And then this is my third group po actually. This is my third P-pop group. My first one is since 2016. And I had another one with Boys, it was 2020. And now I'm here with GAT. I'm beyond grateful po kay Boss Vic for always giving me the chance to perform because it's my first love. And nung sinabi niya po sa amin na makakasama si Michael, si Hans, kasi pinatawag po kami sa office. Tapos sabi niya, gusto niyo po mag-group po? And then, of course, sino mo naman din po maging okay po sa pagiging grupo sa kanila. And then, these two po, si Charles po, siya po si Hans, and Derek, nag-audition po sila sa Viva. Kasi they're actors po and kakapasok lang po ni Derek sa Viva. So nag-audition po sila and then yun po, nakompleto po ang GAT. Yun po. How about the rest? Ako naman po, I started back in the US, and so I started doing national commercials back there. I did Nickelodeon and Disney, and then yung isang tito ko, he's friends with some people from Viva. So he took a video of me while I was performing out there, tapos sinend nila kay Boss Vic. And then every year, sila Boss Vic, pumupunta po sila sa US for film marketing. So while they were there, they met with me. And then at the time, I think I was only 11 years old. So parang si Mom sabi niya, medyo bata pa siya, I don't want to go na. Pero noong 2019, bumalik sila doon and pumayag na si Mom. And in 2020, I came here and then I released my first debut single under Viva, which was Lonely. And then that's the pandemic, we ako ulit. And then I came back in 2023 to continue my music journey. Because I think
I wanted to take the route of gaining support from where I'm from. And so, yeah, that's how I got to do that. And then the boy group happened, and I couldn't be any happier. Ako naman po, parang I started joining sa mga amateur singing contest since 9 years old po. And then, after that, sumali po ako sa Want to Be a Star, and dun po ako parang naging contract artist ng Viva. Dun po nila ako nakuha. Tapos, ayun po, after that, release po ako ng OST for More Than Blue, which is yung Kahit Kailan po. And then, ayun po, meron din po ako na-release na single. Then, after that, ito po yung GAB. Yes. Ako naman po, di kasi po ako singer talaga nung bata po ako. Like, I started off as acting, pumasok po sa Viva to be an actor. Tapos along the way, na kasama ko po yung kuya group namin, which is Alamat, and super na-inspire po ako sa kanila mag-P-pop. And then dumating po yung time na nag-audition po ako for this group, and then po, super thankful po na nakuha po ako, and I'm very, very happy po. Ako po, dati, I used to be very singing karaoke kasi yung mom ko po at yung dad ko, they're very supportive of me po singing. So, dati po, karaoke every day, ganyan. Tapos nag-audition po ako sa isang singing competition. Hindi po ako pinalat, kaya heartbroken po ako nun. Tapos nag-post po ako sa sports. Tapos po, last year, nagkaroon po ako ng opportunity sa Viva. Tapos sabi ko po, sige, let's do this. Along the way po, parang rekindle ko yung love ko for singing. Tapos meron po akong dancing, so it's really fun po. Saan kayo mas masaya? Bilang solo performers or bilang isang P-pop group? Actually po, nung hindi pa po ako napapasok sa GAB, parang para sa akin, mas masaya po maging solo artist. Pero, nung na-experience ko na po na magkaroon ng grupo at kung gaano po masaya kapag may kasamang nagpo-perform, parang ayaw ko na pong umalis dito. And parang gusto ko na po siya gawin forever. Yes. Ako naman po, there are two experiences that you can't really compare. I think when it comes to me being a solo artist, I'm so passionate about making the music that I want to make. I write about things that I've gone through, things that I feel. And so I'm happy doing my solo music, and I can't wait to release more in the future. But as for now, I think doing music with these guys, it's super fun, and I feel like we have so many memories. Like my phone is full of storage because I download photos, download videos. And so, you know, working with these guys, we always learn something new. We always go through something new every day. And so, it's such a new experience, and you know, excited and happy to be going through. Ako po, grupo talaga eh. Nang solo performer po ako, pero yung iba po yung feeling ng nasa group. Kaya pag every time na in-offer po ako mag-grupo, lagi kong ginagrab yung opportunity. Kasi iba po yung feeling na team kayo, na working together, and parang medyo nababawasan po yung nervyos kasi hindi po nakatingin sa'yo lahat ng tao. Tapos parang grabe po kasi yung concept. I'd like to acknowledge the K-pop industry po na really focusing on their groups na tinitrain po nila ng maayos, and yun po yung dream ko sa Philippines yung P-pop eh, yung makinig po yung music natin worldwide, like BTS, Blackpink, and etc. po. So gusto po talaga yung group concept. Lastly, ang Bini kasi took them 2 years bago sila finally ni-launch, no? Nilabas. So the preparations and all, everything, styling, voice coaching, dancing, etc. In your case, how long did it take you as bago kayo talaga lumabas? Lalo na yung una yung hit single. It probably took us 8 months po. It's a short time, but kasi po solo performer na rin po kami, so we have experience sa stage, so we really put our experiences there in the table po. And Boss Vic also put that in mind na nakapag-perform na po kami. Actually, this is our pre-debut single po, which is
Wag Ka Nang Humirit, and this is another pre-debut single, Daling Dale. So ang debut po namin, upcoming na po yan, soon na yan, but we're still training until now po, Miss Aster. Sinong tumatayong pinaka-leader sa grupo? Si Ethan po. Pero hindi po official. Siya lang po yung tumatayo na leader po sa Sinong choreographer sa grupo? Kevin Antiquera. Kevin Antiquera, Yes. yung coach namin. Okay. Thank you so much, Thank you, and Miss Aster. congratulations. Thank you so much. Thank you so much, Tita Aster. Now let's proceed with Jojo Panaligan from Rider PH. Hi. Hello po. Siguro direct ko na lang yung congrats muna sa inyo. And then direct ko na lang yung question ko kay Ethan. Bali, sundan ko lang yung tanong ni Von kanina. Paano madidistinguish yung grupo? Kasi di ba, like kung ang SB19 kilala sa mabangis na dance steps, ang Bini kilala sa more pop sound, ang GAT, paano ipoposition? Ang GAT po kasi, ang pinaka-inspiration po namin is James Reid type of music. Yung mga dati pong mga 2012 na type of music. And yun po talaga yung root ng parang yung OPM na fresh sound na yung parang naghaharangan lang sa mga babae po, like girls, like, of course, all genders naman po. Pero ang ibig ko po sabihin, yung gusto po namin ibalik yung suwabe lang, yung papakinggan mo lang, nag-road trip ka, hindi po yung masyadong, kasi I like to acknowledge we have our brother group, of course, Alamat. So nandun na po, iba po yung image po nila sa amin. And we just really wanna be able to give to the other people na hindi pwede po kami kumanta, sumaya, and we can also act. So, yeah. Inspired din ba ang name ng Gatdula sa Alamat? In fact, di ba, God is for Gatdula, and then an honorific name. And then ang Alamat din naman kilala for having native touches sa music nila, sa fashion nila. Ganun ba? Well, ang pinaka-meaning po talaga ng G8 is gawang atin to, and si Boss Vic po mismo nag-isip nun. It's not shortened from Gatdula. You can have it, you can do it. Double meaning Pero ang po siya. pinaka-meaning niya is gawang atin to. Proudly Filipino made. And finally, for everyone in the group, paano nyo, kasi mahalaga as a group na kung hindi man kayo magkakaibigan, at least strong yung band nyo because it shows in the music, in the singing. Paano nyo ginagawa yun? I think that we just really find time to spend time with each other. Like, may group chat kami, tapos parang lagi sa nag-aaya. Video call, minsan, dahil naliligo. Ang sabi ko naman, sumagat si Ethan, tapos naliligo siya. I was like, asan ka? Mga ganun siya. Pero lagi kami lumalabas, we go to different cafes, kumakain kami sa ibang restaurants, gano'n. And so, we like doing different things outside of training and outside of work para maging strong yung bond namin. Siyempre, the three of us, we kind of already know each other, four of us, and then we know that our individual connections to each other are so different. And so, yung focus talaga namin is to build our group connection para makita din sa stage po. Tumira din ba kayo, my last question, tumira din ba kayo sa isang bahay even for a time? At saka, did you also rehearse 9 hours in a day? Dumating din ba kayo sa ganun? Oo. Opo. Siyempre, I think, yung isang araw na dumiretso tayo after yung isang lumipat tayo sa Pavilion, diba? We were so tired, pero kinakaya rin po namin. And I think, siyempre, kaming apat, we were in Section E, so may taping days po kami. Tapos minsan, yung taping days namin, it doesn't always go throughout the evening. Sometimes, excellent yung sequences namin. So, we find time to do training. And then from taping, let's do training. And then minsan yung training namin 4 hours. Minsan, 9 to 1 a.m. Ganun. So, At tumira nga din sa isang bahay, tama ba? Hindi po kasi 16 pa lang po si Chas, hindi po So, papayagan yung mom niya, and then si Michael naman po yung mom yung kasama niya, so hindi po talaga pwede. Pero maybe soon, no? Yes. Soon.
nevertheless, okay naman yung bonding. Opo, actually, I think we got to the level na, alam niyo po yung magkakapatid na nag-aaway. Kasi pag nag-aaway na po kayo, yun na yung totoong relationship, and then wala naman pong pikunan. Pero, totoo po kami sa isa't isa. I tell them na kung they're doing something wrong, and then he tells me if I'm doing something wrong. So, it's really a give and take po sa amin. Kaya, masabi ko, very, very close kami. Congrats guys. Salamat po. Thank you so much, bro. Thank you so much. Now, let's proceed with Sir Abed Nabos from Marites University. Hello? Hello mga babies. Hello po. Hindi ka, baby pa kasi nila eh. Tanong ko lang, meron ba bang school sa inyo? Meron pang umaattend ng formal schooling studies? Yes po, parehas po. Yes po, many clients. Saan yan? Anong grade na or high school ba or what? Ako po, grade 11 po. And actually, the start of last year, nagsischool talaga po ako face-to-face. Tapos nung dumating po yung group and yung mga moda na section I had to go back to Mojo homeschool po. So that's how my school works right now. Okay. We're homeschool. Yung isa. Sa akin naman po, homeschool po ako sa PIC po, sa school po sa Antipolo. Ayun. Ay, ngayon nabuo na yung na-form na itong group na to. Sa tingin nyo, paano yung mababalanse yung schooling sa mga ginagawa nyo for God? Paano yung schedules? Kasi syempre may mga ginagawa na kayong workshop or what. Diba? Usually po, kapag binigay po sa akin yung schoolworks, ginagawa ko po agad para wala na pong iisipin later. So, as soon as pagbigay po sa akin, gagawin ko na po agad. Like, siguro, mostly in the morning, kapag gising ko, ginagawa ko na agad. Same po. Okay. Para sa lahat, ano yung ini-expect ninyo sa industriya nito, sa pinasok yung ito? Dahil ang dami na nga natin mga grupo, di ba? So what do you expect? All love, syempre. Syempre, being in the industry is pretty hard kasi a lot of things can happen. So we're just hoping na we get good support and love from the people. Okay. For me naman po, I stand by this thinking na ayokong I don't want to meet people's expectations. I want us to set our own expectations for ourselves and our group. And I don't want us to meet them, I want us to exceed them. And so, I think the way that I think for our group, we don't want to compare ourselves to anyone. We don't want to reach a certain point that other people are reaching. We want to continue to top our previous work. So, syempre, ngayon, yung galing-galing, naging viral siya. And so, I think the next song, we're gonna do our absolute best and work hard para magustuhan ng mga tao and see how we can top that and just continue to top ourselves every single time. Okay. Ako naman po, sa totoo lang po, wala na po akong expectations. Pero ini-enjoy ko lang po yung kung ano po meron ako ngayon, kung ano po na-achieve ko ngayon. And nag-start po kasi ako 13 years old. So, being in the industry for like, I don't know, 8 to 9 years po. Since I was very young. And ngayon po, sobrang ini-enjoy ko na lang po kung anong nare-receive po namin pagmamahal sa tao. Lalo na yung, di ko po expect na magbo-boom yung mutya. And then we would really see people recognizing our talents. So, ngayon ini-enjoy ko na lang kung anong meron kami and kung ano man pong ibibigay sa akin ni Lord. Yun na po yung okay sa akin. Actually, same din po. As in, enjoy talaga po ngayon. And yung goal po, for me, yung goal is just to make everyone happy, to entertain everyone. And we're gonna do our best all the time to make you guys happy. And then, as in talagang enjoy lang talaga po ngayon. Sa akin naman po, same with Ethan and Charles. Very youthful na gusto ko lang din po mag-enjoy and inspire sa mga manonood po. I'm very happy nga po kasi may times po na may na-chat na parang naging inspiration po nila yung ganyan. And ayun po, I'm very happy po. Okay, my last question is, aside from singing, dancing, meron ba sa inyo nagko-compose ng songs, nagpe-play ng musical instruments, or what?
That's me po. I produce, I play instruments, and I write my own music. Actually, meron akong song na ginawa for our group na we're gonna work on in the future. And so, sana matuloy. But yeah, I produce a lot. I've gotten projects for like Kai from EXO. I did a Baby Monster project. And then other K-pop groups. And then, syempre, our group. And then we have our sister groups as well under Viva. So I'm gonna be writing and producing for them sana in the future. And so, May iba ka ba? Ako po, What you do? nagko-compose din po ako ng kanta. Pero hindi po ako marunong mag-produce. Compose lang po. And, yes. And ano po, nag-play din po ako ng guitar and minsan po piano. Yes. Okay, bonus question na lang po. May mga future or ano ba ka naiisip na makakollaborate sa klase ng music niyo? Go! Siyempre, ayaw ko na pong, all ko sinasabi, gusto ko makakulot yung alaman siya. Kasi sila po yung mga kuya namin. Siyempre, aside from them, SG90. Siyempre, tatay ko ba na, exit niya 10 years sa stage na. So, sayo ko rin. But sa akin, syempre, our kuyas, Alamat, SB19, Benny. But then I've also thought na, what if mag-collab tayo sa ibang like rappers? Imagine Gat X, O-Side Mafia, Scott Lee, sino ba? Si Al James. Al James actually is on the top of the list for rappers one day, so. Ako po to, first pop star ko, ang pinaka-idol ko talaga. Miss Sarah G. I'd like to do a ballad song with Mr. G. Velasquez, with the group, and of course, Mimi. First, Mimi. Actually, parang same po kami lahat sa ako po, Alamat talaga po yung inspiration ko yung mga po. And, ayun po, siguro Alamat talaga. Sige. Ako po, gusto ko po makipag-collaborate sa mga rappers and sa mga, actually meron po naisip si Sir JR po. Gusto ko po. Oo. Sobrang idol ko po kasi yan. Yes. And, Yes. yes! Okay, mga babies, congratulations. Thank you po. Thank you so much. Tumawag mo sa kanila. There we go, manifesting for all those collaborations to come true in the near future. Meanwhile, let's call in Nikki Wang from Manila Standard. Thank you. Ang dami na katanong. But anyway, again, congratulations to Thank you. everyone. We've got bits and pieces of what you do in the group, no? Pero siguro, we wanted to know, I know Ethan is an unofficial leader, pero how about the rest? What do you do? What's your role in the group? Actually, wala pa po. Wala po talaga. Yung idea po namin is that we all provide something to the table, and where we see where we can help, we help in that spot. Minsan, si Charles, he teaches us different moves, si Han, si Derek, we all mess in the group in our own ways. Pero in unofficial roles talaga, I would say I would be the composer, producer, and singer as well. Singer din po and yeah, may dancer po. Yes. Sa akin naman po, more on rapping po ako. And feeling ko lead dancer, parang ganun. Singing po, mostly. Yeah. Mostly cooperating. Ito po kasi si Derek, hindi po siya believe sa sarili niya, feeling niya lagi mali yung ginagawa niya, feeling niya, pero he's really talented. Napakagaling mo mag-model talaga. He's a model po. Papabayang mo lang. Model yun eh. Yeah. Diba? And also po, sobrang bilis po mag-pick up ni Yes. Derek sa mga steps. Siya po yun Wala parang, ay, sana. What about your fans? Meron na bang name in your fandom? Gatdula. Gatdula. Ako. Okay. Sorry. Balikan ko lang yung tanong din kanina.
about you as a group. Kasi you've mentioned that you've been together for 8 months now or more. Been training, doing agent trainings and all. Pero, of course, along the way, hindi niyo may iwasan na merong, you know, you have your own differences, different characters, different personalities. But as a group, how do you resolve your issues? Ganun na lang. I think, ano po, tawag dito, tinatry po namin i-understand yung isa't isa, and as much as possible, mas pinag-uusapan po namin siya agad. Ganun. Parang tinatry po namin agad i-kausapin yung tao, ganyan po. So, meron bang ano sa inyo talaga, yung parang laging may, ano tawag doon? Meron laging Differences? mediator. Meron bang ganun sa inyo? Or ikaw na rin yung Ethan? Coach po namin. Ay, coach. Yes. Hindi po, kasi yung kami po, parang very, very vocal kami about yung mga gusto namin, wag yan, wag ito. I think yun po yung advantage po ng guys. We really say what we really feel. And wala po kami plastikan. Talagang, bakit kayo yung ginagawa mo? You're not doing good. And then, Ethan, you're not doing good. But, you know, at the end of the day, we're a group, we're a team. We need that. We need po yung mga opinions ng isa't isa. Kasi hindi po mag-work kung hindi po ganun. So you mean to say you're very transparent and you Yes, resolve you're your very issues vocal. immediately? Yes, of course. Okay. Ito na lang last question from myself. Well, nabanggit nyo na yung advantage nyo as a group, but when it comes to your talent as a P-pop group, what do you think is a group's strength? Okay, ang group strength po namin, we really have a producer po beside, I have a producer beside me. He's really good at making his music po, and he makes music for us, and he shows us na kaya niya po gawin yung, okay, ang inspiration din po namin is, of course, Paolo, he produces the music, so alam ko meron akong ace dito po. Alam ko. Yes. So on that note, again, congratulations and good luck to your journey. Thank you. There we have it. Maraming salamat, Tiki Wang. Let's now proceed to Abante, Pika Pika, Ana Bingon. Hello. Boys, be honest sino sa mga Viva Girls ang mga nakadaling-dali na sa attention or puso nyo? Ang totoo. In what sense? Nagpatibok po ba? Naging crush po na? Crush. Diva girls. Well, kung mahal nyo na, mas maganda. I think I can go first kasi yung role ko sa Mix actually babaero. Nung unang punta ko dito, my all-time crush from Viva was Kylie Versosa. Hanggang ngayon, Kylie Versosa pa din. And then, I started very crush for the Viva as well. Mga morena. Oo. Sige. Si Julia Barreto po talaga, kasi grabe. Nakipapart ko po kasi yung movie niya ng Expensive din. Galing din ng grabe. Kasi, like an acting, sobrang galing po. As in, doon po lang mas appreciate siya. Sobrang versatile yung actress. Solid siya. Ako, Julia Barreto, nagawan ko. Julia Barreto ako napanood ko din pa Expensive Candy. Doon ko makikita sobrang galing ni Julia Barreto talaga. Tsaka, pag nakita mo siya sa personal ko, diba yung parang nag-glow siya. Ako po si Nadine Lustra din po. Sobrang nakakago kayo. Ay, kasi it's James Reid. Okay, sige. Ano kaya sagot ko? Si Vigor. Pero yun po, siguro, bata pa kasi ito. hindi ko kasi po, Crush lang naman. actually, Si Vigor na. wala po eh, wala kasi po. Di ba? Mamaya sabihin ko sa akin. Sige. Bale. Next question. Since 8 months na kayo magkakakilala, no? So medyo kilala nyo na yung mga
hindi namin alam sa inyo. So, pwede bang ilisto nyo konti yung mga ugalian isa't isa? Like, sinong pinakabatugan, mahirap gisingin, sino ang madalas kumain, mga ganon. Sino makulit. Feeling ko, ano po, ako na ba yung mahukula? Ako po yung pinakamahirap gisingin. Oo nga. Natulog po yan 6 p.m. Tapos magigising siya, ano nangyayari? Ano yung Viber? Opo, ako po yung, sorry po, hindi po ako nakapag-reply, tulog po ako. Ganun po. Sino yung pinakamatakaw? Ako, super takaw. Parang ako nga matakaw, hindi ka ako makain. Hindi ka. Actually, oo. 3 meals, di ba? Nagkaroon ako. Kasi, nagulat ako kasi, syempre, yung first time ko, yung katawan niya was like, kumakain ba to? Tapos lumabas kami, wait, sandali nga. Lumabas kami, kami atas na fast food chain. Nag-order siya ng 2-piece chicken with rice, tapos may burger steak, may BFF rice flavor, tapos an extra burger. Oh my gosh, yung grabe. Ang lakas ng kumain. Like, every time I see him eat, I get so surprised. Nervyoso. Si Derek. Sobrang nervous. Kasi hindi ko na malakas kumain. Kasi meron pong time na chill lang yung kain. Pero ngayon, grabe talaga. Kasi lahat ng mga kinakain na yun. Si Hans din, si Hans. Malakas kumain. Ako din po malakas kumain. Pero hindi lang. Ano yung nervyoso? Sino nervyoso? Si Derek po. Ako po. Paano makaakyat ng stage, gano'n? Lahat po eh. Kasi syempre, pag po. The day before. The day before. Ilang hours pa lang. Ay, hindi ko siya makatingin sa inyo. Tingin siya dito. Okay, thank you. Thank you po. Thank you so much. Now, let's go to Line Here TV, Richard Paglikawan. Hello, congratulations, JP. Lahat ng mga sikat na P-pop acts ngayon nagdaan sa napakahirap na training. Kayo ba, ano ba yung pinakamahirap sa training nyo? Though 8 months lang yung share nyo sa amin. Ano yung pinakamahirap dun sa 8 months na pwede nyo i-share? And dumating ba sa point na nagdalawang isip kayo kung bakit kayo pumasok sa JP? Yung conditioning class po namin, which is yung super stretch kami, tapos 100 push-ups, mga ganon. Tapos ilang sit-ups, tatakbo dun sa pagrinyan, paikot ng ilang labs. Oo, tapos yung parang, doon mo makakita na parang, coach, parang ayoko naman. Ayoko naman mag-artista. Parang hirap pa rin. Pero, sa akin po kasi napagdaanan ko na po yun sa past videos ko. So parang, I got na-experience yun na po. So, in-expect ko na siya. Pero with them, I don't know kung in-expect. In-expect nyo ba? What he done said, times 2. So, mahirap po kasi nung mag-training, magaling dating. Kasi minsan po wala po. So, I'd say po, although beyond so grateful po na meron po kami dating sa training po, sobrang grateful po namin. Pero ayun po siguro yung isa na nila sabay. Pero love po namin yung ginagawa namin talaga. Sobra talaga. Sobra. I think for me po, it's not the physical aspect, it's the mental thing. Nung first training namin, yung sabi ng coach sa amin lahat is that he doesn't care kung ano pinagdaanan natin, what type of training we had prior, what type of things we've done before. The hardest part of being in a group is letting everything go and starting from the ground up. So yun talaga ang pinaka-hardest part ng being in a group. Ano yung kayo sa inyo? Sa akin naman yung meron tayong time na parang pinapatumbling tayo ng pinapatumbling ni coach. Cartwheel, yes, backflip, Opo, and also yung mga handstand, kailangan po namin mag-handstand habang naglalakad. Gamit yung kamay.
Sa akin naman po, I agree with everything they said, pero may time po natin talaga na nahirapan po ako mag-pick up sa choreo namin. Kasi, I mean, hindi talaga po ako dancer. Like, I only started dancing when I was like, siguro mga 12 years old. Tapos nung time po na hindi po siya consistent classes. So, parang minsan na po nakakasayo. Tapos, ayun po, nung nagka-training po kami, may times talaga po na medyo nawawalan po ako ng gana. Kasi lahat gusto na po ano po nila. Tapos ako po yung parang naiiwan. Tapos parang nafe-feel ko na parang kaya ko ba ito? I'm like, am I good enough for this? And I'm so thankful that my kuyas, they always have my back. They're always helping me. And grabe yung masasabi ko sa mga kuya ko kasi kung wala sila dito, wala pong confidence. Yeah, and I'd like to add po yung, kasi habang apat po kami nag-taping, the next day may mga training po kami. So yung call time po namin talaga 5 a.m. call time sa Mutya, then we would finish at 10, and then we would train 8 a.m. So yun talaga yung pinakamahirap po, nagkakasakit po kami ng mga time na yun. Pero ayun, dalapasan naman. Di ba? Dalapasan naman. And then ano lang, ano yung pinakamalaking sacrifice mo to be in this group so far? My biggest sacrifice po, personally, is yung family ko po kasi nasa Canada po sila lahat. Ako lang po yung nandito, tsaka PA ko. Talagang, I have no family here. My lola, my cousins are all there. But, you know, to think na meron po akong mga kapatid dito, mga brothers ko, yun po yung nagpapagal ng loob sa akin. Kahit nalulungkot ako minsan. Same din po sa akin, but my family's back home, California. And so, every day, mag-FaceTime po kami. And like, I'm chill on call, and then there are times that after parang like the silence, it starts hitting in the condo and everything. But then I remember that like, oh, my people out within an hour, I can see you more. And so, I found a family here and Ako, siguro po yung biggest sacrifice ko is yung stop mo sa studies ko. Siguro po for me lang. Hindi ko po kasi yung feeling pag na-let out sa mga kasabay ilang years. So parang for me po yung biggest sacrifice ko. Siyempre din po yung me time. Hindi po ako mga kapag ko nag-aaral lang. Yeah, sobrang happy ko din po kasi I feel like sa life, this is an experience na I remember when I turned 50 and so it's really fun. So, worth it. Sa akin naman po, yung school din po, kasi kahit nag-homeschool po ako ngayon, parang marami rin po ako na-miss out kasi syempre nasa, ano pa po ako nasa sa senior high po. So parang sinasabi ng mga tao na yan yung pinaka-best years na high school, senior high, yan yung pinaka-masaya. Pero, ayun po, parang medyo sad din po, pero at the same time happy kasi ginagawa po namin to, yung group. I'm happy with the group. And also yung pagko-commute po kasi antipolo pa po ako. So, ang training po namin kasi sa QC. So, ginagawa ko po apat na sakay para lang makapunta na training. And kapag nagkakaroon po ng everyday na training, ayun po, mahirap po. Kasi pupunta po ng training, pagod na po agad ako. Sa akin din po yung sacrifices yung school. Well, I still do homeschool, pero yun nga po, tulad ng sinabi ni Kuya Hans, I miss out on face-to-face. Especially senior high na rin po, and that's the best time to be. Yun nga, actually, ayun din po, taga Parañaque pa po, so I always grab from Parañaque to QC, which is expensive din. 900 per trip. Actually, parang 1 So, tapos pabalik, so yun, very expensive. Pero, syempre happy pa rin kasi pangarap. Congratulations, JP, sa lahat ng mga sacrifices na magbunga in the future. Thank you so much. Thank you so much. Maraming salamat po. Now let's proceed with Random Republica, Ms. Kate Adahar. Hi, JP. Kasi yung what sets you apart, lahat kayo maarte din, di ba? So sa pagsikat ng Mutya ng Section E, paano kayo nabago nun as a group or individually?
Meron na ba kayong interactions with the fans, mga messages na nakukuha? Yun nga po eh. Noong una hindi pa po nagsisiging sa amin na sikat na po yung series na ginagawa po namin. Nakahelp po siya lalo sa grupo namin kasi sumabay po yung pagtaas po ng mutya. And na-feel lang po namin yun nung out of town show po kami sa festival sa Zambales. And doon niyo po makikita na grabe, alam nila yung show, kahit ganun kalayo. Ang daming pumunta just for GAT, and you can see the banners, right, province, and we would get messages from Leyte, Davao, etc. Grabe po yung pagmamahal, tsaka tumaas din po yung following namin, social media, sa TikTok, grabe po engagement. Kaya ngayon po, in-enjoy lang po namin, and I always tell them, just really put your feet on the ground kasi, nako, pag lumaki ulo natin. Oo, kasi, tsaka po, I have this motto to myself na hindi po lagi ang engagement. Hindi, next month po, iba na po yung pag-uusapan. So, kailangan lang natin enjoy and really work hard and pakita po sa ibang tao na may talent din kami. Hindi lang kami actor, isa po kaming grupo, GAT. Thank you. And kayo na mention yung individual, yung mga gusto nyo mga collab, ganyan. Pero collectively as a group, ano yung dreams nyo? Napagbinalikan tong video, halimbawa, sana matupad siya soon. Okay, lalakayin mo na yung dream natin Siyempre gusto ko din mag-world tour. Kasi doon mo makikita na pag may fans ka na sa Canada, UAE, Dubai, Thailand, ganyan, Asia, kahit Asia tour lang muna, doon mo makikita na hindi lang po sa Pilipinas, sa buong mundo po namin papakita yung talent namin. And sana in the next 3 years, ganyan. Wow! What's up, Dubai? Wow! As a person that's proud to be from SoCal, I spent a lot of time in LA, and so passing by the Staples Center, which I think they changed the name, I forget the name of it, but it's always Staples Center for me. So one day we could fill that up, and not only fill that place up, but have people even outside waiting for us. Hindi, tsaka yung sa harap dyan, kahit dyan muna tayo. Araneta muna tayo. After we eat the cafe, Araneta, okay na yun. And then, Ayun po. Good luck, guys. thank you so much. Thank you so much. Now let's proceed with Stars Photography, Alan Zancon. Hello, congratulations, JAT. Salamat po. Yung question ko sa inyo, bali kasi yung daling-daling, parang kinakanta kanina, hindi namin alam na kayo pala yung nagpasikat ng covers, yung daling-daling. Pero kayo, kung bibigyan nyo ng personal meaning, yung ibig sabihin ng daling-daling, ano yung meaning sa inyo ng word na yun? Personal meaning, daling-daling po, parang sumayaw, humataw. Ihataw mo yung sayaw, yun po yung meaning po sa akin. Kaya, ayun, daling-daling. Kayo, parang I got you. Kailangan I got you talaga. Kung narinig yung daling-daling, parang kailangan ka mahuha. Kailangan ko sila mahuha. Please. Please. Daling-daling, please. Everybody, sila Mark. Ayun. Tawag dito. Dali na, parang single there, kuhang-kuha, pero kuhang-kuha. Dali mo yan, yung galaw na yan, dali-dali, kuhang-kuha mo yung galaw, parang gano'n. Same din po yung sagot ko with everyone here. Kuha-kuha. Yun talaga po yun. Yun po yung nafe-feel ko pag sumasayaw po ako. Like pag nag-perform po kami, dali. Oo namin, parang gano'n yung nafe-feel ko pag nag-perform po kami. Ako naman, I'm just going to piggyback kasi ngayon ko lang nalaman I'm still, wala ako mag-Tagalog pero minsan nahirapan ko sa meaning ng words ko. So, I just figured out the meaning of daling-daling, so what they say. Tapos maraming kumasa dun sa challenge, dance challenge yung daling-daling. Kayo personally, yung mga hindi nyo nakita on the TikTok, sinong male actor yung gusto nyo sumayaw ng daling-daling? Kung may choice kayo. Actor kasi kanina crush yung sinabi nyo eh. This time, Sa kanya daw po. isa-isa. Sa akin po, si Sir Mark Harris. Okay.
Why? Para alam din namin. Ano rin po parang magaling din po kasi siya sumayaw. Ay, hindi po parang, magaling po talaga siya sumayaw. Nakuha ko po siya dun sa kapatid ko. Kasi dancer din kapatid. Ayaw po talaga sa kanya mic eh. Ayaw po oh my gosh. Ayun po. Idol po siya nung kuya ko na dancer. Sorry. Ako naman po, of course, Sir Bong Navarro. Yan ang, di ba? Ocho, Don Romantico, mga gano'n. Kaya, Sir Bong, nakikiusap po ako sa inyo kung nakikita niyo to. Or makita niyo. Sana po gawin niyo po yung daling-daling. Thank you. Ako naman po, you guys say he's my kamba, I don't see it, pero si James Reid. If ever he does it, that'll be iconic. Same answer ako with Ethan, si Sir Bong Navarro. Kasi idol siya ng ate ko. Tapos narinig ko dati yung ate ko sabi niya, sobrang galing ni Bong Navarro. Sabi ko, ha? Talaga? So ngayon na-realize ko, parang bagay nga kay Mr. Bong Navarro yung galing natin. Sir Jong din, bakit? Gumagano sila, parang kita kong bagay sa kanila, bagay. Ako po, same with kay James Reid talaga po. Wala na, kasi idol ko po siya. Maybe James. Thank you po. Okay. Yung last session ko, for Charles. Kasi parang in one press ko, na-introduce yata before that you'll be partner with Sia Vigor, di ba, as your love team. Ano nang plano dun sa plan na yon? Tuloy ba yung project? May mga upcoming project pa kayo na aabangan namin with Sia? Yes po, so meron po kaming upcoming project with Sia, para sa isa't isa. And I'm very excited to work with Sia again. Sana po ma-enjoy kayo. Thank you everyone, congratulations. Thank you so much. Thank you so much. Paano yung gulat? Let's proceed with Anong Ganap, Erwin Agawa. Hello, congrats sa early success nyo kasi super hit yung Daling-Dali, di ba? So if there's one song na gusto nyo pang i-cover as a group, anong song yun? And konting sample naman. Any song na gusto nyo pang i-cover as a group? And konting sample. Sa dami ng songs. Actually, yung pinaka-favorite kong song is my parents' song, Rainbow by South Porter. So sana yun ang next, Sample naman yan. Ooh, on this one. Falling now, falling in, nothing sure in this world, no. Breaking out, breaking in, never knowing what lies ahead. We can really never tell it all. Yes, galing. Next, Ethan. Kahit kailan. Full South Border na. Sinigawan ng Ako po. Ako po kasi alam ko talaga sa South Border kahit kailan po. Sana gawin natin. Hindi sample. Wala namang hiningi sample si Sir Erwin. Sa lahat daw eh, sa lahat daw. Kinanta... Yung pinakamataas na part, pinahirapan, yung pinakamataas na part. Sir! Joke lang. Kahit kailan, hindi kita iwan. Kahit kailan, di kita pababayaan. Kahit kailan, kahit kailan. Galing naman. Okay, next. Sino nga? Next. Ako po, siguro yung song na We Could Happen by Nicky Rafael. Super favorite ko po yung song na yun. Tsaka parang, if you see, parang bagay rin siya sa group, if you could have known it, diba? Ay. One line lang. I've been thinking about you lately. Maybe you can save me from this crazy. Okay, then? Nahiya. And sino pa? Next. There! Sa tito ko po, Tito? Joke lang po. Yung stay po niya, grabe po yan. Yes po. Version mo. To be you beside me again. Why did you have to leave me when you said that love would conquer all? Why did you have to leave me when you said the dream
goodness, reality. Yes. And lastly, Hans. Sa akin naman po, yung kanta rin po ni James Reid na Alam Niya Ba? Ano yun? Ano yun? Go! Game. Alam niyo ba kung paano yung tipong di ko nagawa? Alam niyo ba? Alam niyo ba? Alam niyo ba mahal pa rin kita? And congratulations. You're really a bunch of very talented guys. Okay? Thank you po. Congrats and see you around. Yes po. Thank you, Anamina. Thank you so much, Sir Erwin. Now let's proceed with Billboard Philippines, Ralph Reyes. Yeah. Great for Philippines, so. Next time, nasa church tayo. Billboard USA. Hello. So, Billboard USA. hello guys, congrats on. Thank you po. And you mentioned kanina like you don't want to follow or meet expectations of other people, be compared to other hip-hop groups, and you mentioned that you have set your expectations for yourself. So as you enter this industry, the hip-hop scene, what are some of the expectations that you bring, that you have already set for yourselves and that you want to showcase to everyone? Can you repeat the question again po? Sorry. It was a bit hard. So, like what have you already set some expectations on yourself as a group that you really want to aim when you venture into your debut as GAT? Like anong mga expectations that you want to tick off the checklist right then and there? Gusto ko yung music namin, yung lahat po kami may contribution dun sa sound niya. Kasi we have different sounds po like he's more pop, he's R&B, I'm ballad, I'm a balladeer, he's a pop artist po. So parang gusto po namin ipag-mix yung lahat into one song sa debut po namin. Gusto namin na yung sound po namin yung makaka-relate po lahat ng mga tao na ipapakinggan mo sa road trip nga. Gusto ko yung ganun na yung chill lang. Siguro example of a song is, I don't know if you know Get a Guitar by Rise. They're a K-pop group po and I really love their sound personally. Yun po yung gusto ko po. Ako po. Sa checklist, feeling ko po mas synchronized sa dancing. Feeling ko. Isa po yun sa mga goal namin talaga. Pero although, aside from that, ano ba mga checklist natin? Okay po. Do you have any follow-up questions? Siguro lang for your upcoming single, can you give us a hint on what to expect? Or sa mga, pwede kang ibigay sa ating information about what you expect. Ang masabi lang po namin, meron po siyang approved na single, diba, for us. And meron pong Hit lang daw, ayan. Sir, Kung ano yung pwede lang na. gumagawa po ng kanta si Sir Tyro and hopefully magawa na po ng sana. I'd like to add, kasi I produced one of the songs, is that the way that I set it up is that the parts nila at parts akin, you will see our specialties talaga. And you'll see our voices really come out and why we were put together. And kahit different specialties namin, kahit different specialties namin, it blends perfectly together. Thank you so much. And congrats. Thank you. Thanks so much, Sir Ralph. Now let's proceed with Mix Global, Ina Tuazon. Hello, JT. Congratulations. Hello po. Thank you, Mix Global. And hi, Ina from Mix Global. And congratulations kasi yung Daling is pre-debut nyo pa lang nag-chart na kayo. So, how does it feel to climb the charts with Daling? Since kanina sinabi niyo na
wala naman kayong in-expect or di in-expect na mag-viral siya. So how does it feel? Actually, parang naka-overwhelm. Actually, hindi natin alam. Okay, kasi Sinabi na lang po sa amin na number 8 na siya sa viral 50 sa Philippines. And then, kanina I checked, it's number 7. So, wow. the stream po is going up. And we're beyond grateful po sa lahat na nagsistream, na nakikita po sa TikTok, gumagawa po ng mga challenge. Hindi namin expect kasi, ang expect natin yung siguro debut pa or yun. Pero, ayun po. Kayo? They're okay. So ayun, very talented din kayo may acting. So part din kayo ng trending din na ano dyan, na Section E. So how does it feel to be part of the show and even be involved in the OST with Daling Daling? Well, it's very, I'm very grateful that we're in the both projects and everything, pero nablang ko ako bigla. Labas mo yung pagkakulitan mo dito, CN. CN kaya mo yan. I'm very thankful to be in JT and to be able to have Section E. And nablang ko talaga. Okay, I'll go first. Okay, ako po, yung nararamdaman ko po sa amin na nag-start po kami sa group, thankful na po ko doon, pero yung na-recognize po kami as an actor as well, that's a different type of feeling na iba po yung nakukuha namin pag sinasabihan kami magaling na actor kasi it's not, parang feeling ko hindi ko siya talent, it's something I've learned. So whenever people say that I'm good at acting, that's a big achievement for me. Yun. Para sa akin naman po, it's such an amazing feeling na we get to show the audiences na hindi lang kami, like, syempre, pogi sila. Like, we're not just pogi lang. Like, magaling din kami umarte, and not only that, we're able to lock in and show them that we can also sing and dance. And so, the fact that we're able to do those two things through one project, it's honestly, it's so surreal, and we really hope that everyone appreciates our work. Ano po masasabi ko? Ano po? #bless. And yeah, but I'm very thankful now we get to showcase our acting and our singing and dancing. Tsaka yung fact na nakikita, gusto po namin pakita sa kanila kasi nakikilala po kami nila na as characters namin, as Calix, as CM. And then nagugulat Aaron and Blast. Nagugulat po sila pag nakikita nila, ay, bebop group sila, ay magaling pala sila kumanta. So, makita nila na may talent kami ni tayo. Parang, ayun, success. Happy. Sumakses. And then, yung dance challenge nyo with Daling Daling, nagpa-viral din. And even got Mini Joanna to join in on the trend. So if you could challenge any artist to your dance trend, who would it be? Who would you want to challenge? The P-Pop Kings! P-Pop Kings themselves, SB19. Stel, Josh, Ken, sa lahat. Sila po na, Dustin. Sana po. SB19, hello po! Ayun, and then, wala lang, bonus question lang. Sa kinakanta niyo sa Daling Daling, ang lakas ng dating, di ba? And as GAT, napaka-strong din ng charisma niyo, like even pre-debut pa lang. And so, I want to ask you guys individually na on a scale of 1 to 10, gaano kalakas ang dating niyo? Yes. Para lang naman. Siyempre, 1 million out of 10. 1 million out of 10. Debut lang po. Feeling ko 10. Kasi, alam mo yan, confident tayo eh. Pero, humble. 10 po, 10. Feeling mo. 9.9 po. Siyempre, we should always have room for improvement. Yes! Terms ka ba? Ako po, siguro ano po, mga 9, alam mo yan, I'm confident naman, pero I know I'm not perfect. I would
would say 8. Kasi again, there's always room for improvement. And again, going back to the part na we come from solo, I'm still learning how to adjust and make sure that I'm blending well with the boys and making sure that we all shine together. Sa akin naman po, feeling ko, 8. Yes. Ang humble niyo naman, nagmumukha ako mayabang dito. Pero mamaya po sasabihin niya sa backstage, alam mo, 10 talaga yung sagot ko, hindi ko na masabi. 10 talaga sa self. Oo, 10 talaga sa self. 10. Ayun, thank you so much, AJ. so much, We're looking forward to thank your you po. debut session. Thank you so much. Now let's proceed with Metro C Mag, Julian Delor. Hi, congratulations guys. I only have a few questions. First is, in your upcoming debut launch, meron ba kayong mga personal contributions like, for example, sa choreographies, nagpipitch in ba kayo ng ideas nyo? May mga own compose of songs ba kayo na binibigay or? When it comes to song, picking a song po, meron po kami team para to collaborate with the lyrics as well. Ang maganda po sa amin, he's really open ears po sa mga ideas po namin and concepts na gusto po namin gawin. And sa choreography, we open po ako aming coach na si Coach Kevin Antiqueria to bigay na coach para mas okay itong steps na to And then, sabihin niya, parang hindi yan okay. And then tapos magtutalk po kami. And then we would eventually get the steps na gusto po namin. Ayun. And we'd like to thank our handlers po na listening to our suggestions as well. Napaka-collaborative po namin. Doon po ako thankful kasi hindi po kami parang robot na ito yung gawin nyo, ito yung kantahin nyo. Kung ano po yung gusto namin, makikinig po sila. Kaya, thank you. Thank you, Diva. Last na, since Ethan, you said kanina na gusto nyo, in the future you want to be known like BTS, worldwide, ganon, like EXO, mga K-pop. Like, maliban sa vibes and mood na gusto nyong maset ng music nyo, what message do you want your music to convey to the youth or to the listeners? Do you have an answer? I can take this one actually. I think from a producer's perspective and someone who's been heavily inspired by other artists like Charlie Puth, who produces his own music, I think na my goal for us in our music is that when they hear our songs, they can say na, oh, like, I can relate to this. And kapag narinig nila yung song namin, alam nila na, oh, that's yan. And syempre, I think we can all agree that music is such a vital part of our everyday lives. Diba kinuwento ko kanina yung song ng parents ko is Rainbow. And so if ever one day we can create a song, a love song that can be such a vital part of a person's life, and about they play it at their wedding, ganon, or there was their first time eating, I think I just want to be able to I want us to be able to make music that people will not only remember up here, but also in here. Okay, thank you. Congratulations again. Thank you. Very well said, boys. Thank you so much. Next, let's proceed with Philippine Concerts, Luis Ella. Hi boys, congratulations. Thank you, Paul. So, you guys are already experienced as soloists, and I'm sure you already garnered some fans. So, the P-pop pool is very large right now, and what is your promise to your fans right now, and what can you offer to the other P-pop enthusiasts out there? First of all, ang ganda po ng speaking voice niyo. Nakatitig lang ako parang nasa radyo. But thank you for that question. Gusto ko pong makita nila is that gusto po namin to. We have so much passion, even at such a young age. Charles is just 16, but he's already showing yung passion niya po for dancing and music. And I can already see that in him po na kami po lahat dito really want this. Yung mutya po namin, yung acting career po namin was just a bonus, but this is our first plan and this is our first priority. And I'd like to tell them na
pag sinuport ng GAT, promise ko sa inyo, you will get good music, you will get good performances, and yun po. And mabait po kami. We're very approachable. Just come to us. Ayun, maraming salamat po. Ganyan po na boses ko talaga. Congrats, guys. Thank you. Thank you. All right, thank you so much, Luis. Now let's proceed with One Music PH, Chris Ramos. Hi, congrats. So yeah, yung name nyo, Divagat. So very prestigious words. I don't know if it's the correct word. So yung with that name and with being in the public spotlight as artistas and as singers, is there like parang pressure for sa inyo na maging to do your part as role models then for other people, or is that support talagang super focus kayo sa music niyo more than anything else? I think for us, we're so thankful to have garnered such a strong fan base from all of our work, and our fan base, it ranges from multiple ages. And so for us, parang gusto nung namin pakita na kahit I'm only 20 or kahit 16 years old lang kami, like we are able to devote ourselves to a craft and just really focus on one thing. And we have a specific message in mind that we really want to push, and that's being proud Filipinos. And so, syempre, as I will say this, as a person Filipino born and raised sa US, in a predominantly white community, parang minsan I kind of get this feeling I have like a target on my back. And so like being in this space and being able to embrace my culture fully and have people supporting that, it's really exciting, and I think we have the capabilities of doing that. We'd really like to be role models for the youth po, kasi gusto po namin pakita na kung may talento ka, kaya mo, basta may porsigido ka eh. Kung gusto mo yung ginagawa mo, like me, I've been doing this for 9 years po, and gusto ko po talaga to. So I'll just wait for the right time. And Boss would always say to me, just wait. And to have that patience with other artists po, like CJ po is a really good singer. And I just like to commend him. Kaya, ayun po, lahat po kami, kung gusto, basta I like to tell all the young kids po, kung gusto nyo ginagawa nyo, kung gusto nyo mag-artista, kung gusto nyo maging doktor, gawin nyo. Yun po. Thank you. Kinilig naman ako doon. Thank you so much. Thank you so much, sir. Next, let's proceed with Push, Drew Asierto. Bouncing on this question na, parang super laki na ng people community, diba? Like the fans, grow na worldwide ngayon. Is there any pressure on your end to, parang personal pressure na I need to be successful already, and I need to prove something in this people community? I think I kind of interesting it, but for us, syempre we have already big P-pop groups that made waves in the P-pop scene. Vinny, SB19, Alamat, and Dami, and they've proven they've made their mark in the space. And for us, parang we feel that we want to do the same, but we don't want to step on anyone's toes. We want to make our own mark and continue to top ourselves up every time. We have expectations for ourselves, and so we set goals for ourselves. We don't see other people's competition. We don't see any, I guess, we see them as inspirations. And so we honestly also like to thank them for creating such an amazing space and for making P-pop what it is. And sana we can get to the point na we can be right next to them. Yun nga po, parang we're not setting expectations po sa P-pop world. We wanna add. We don't wanna, kasi po, we're friends with some of the P-pop members. I'm friends with Vision, Alamat, Bini, parang lahat po kami dito sa P-pop community, P-pop world as we call it. Gusto lang po namin, we only have one goal, is to reach the international stage. And hindi po yun mangyari kung hindi kami magtutulungan. So wala po talagang competition sa amin. And I feel like that's what they want as well.
Alright, thank you and congrats. Thank you. Thank you so much. Now, let's head on to Pop Journal, Shari Navarro. Hello, GAT. I'm Shari from Pop Journal. May I just ask, what are your goals for this year as a group and as individual for you to like improve yourself more? For the group, I think we'd like to do an EP, like a mini album. And then we'd like to do shows po out of town and provincial. And gusto ko din gumawa ng parang movie na tayo yung like kahit sa Vivo One po, like a documentary for us na yung journey po namin as a group. And sana mangyari yun, no? Kayo? Gusto ko mag-perform sa Coke Studio. Like, it's a dream ko for me. Like, we're there, ganong level. Sana pa mangyari in the future. Hoping. Mangyari yan, this year. Yeah, sana this year. Ako po, same din with creating yung EP po. Pero if I were to, like this year yung goals ko sa sarili ko is just to really work on my craft with my singing voice and dancing. And, pero yung goal for the group, same din. EP talaga po yung gusto ko ng kasi. By the end of the year, sana NFT. Yes. New Frontier. Kahit 2025. Manifest natin. Parang gusto ko pa mag-improve pa po kami sa dancing and singing, sa synchronization, ganun po. And also, gusto ko din po magkaroon po ng mini album. Yes. And any international artist that you are inspired by? An inspiration? Michael Jackson. Wow. Michael Jackson talaga. Yeah. Ever since I was like, ang first song pa, We Are the World. Tapos naging Billie Jean. Tapos, I don't know if you know this song, yung Jackson 5. Yung, Yeah. ano kasi yun? Ito kasi yun. Kailangan ko lang yung title. Mamaya, Who's Loving You by Michael Jackson. Michael Jackson talaga. Sa akin, feeling ko ano po, Air Supply. Air Supply po. So, posesa po yun sa favorite ng dad. Favorite din siya na in-store ko. So, feeling ko, kung magkakaroon ka na ambag, medyo ganun yung vibe. Pa Air Supply. Ako, I had his haircut before. My mom used to cut it so straight because of Justin Bieber. I had a bowl cut because of Justin Bieber. Sa akin po, ever since One Direction po yung talagang mga idol. Zayn Malik po, siya po yung pinaka-idol ko, Zayn Malik. Sa akin naman po, tatlo po kasi sa akin po, tatlo po yung pinaka-favorite ko, which is si Usher, Chris Brown, and Bruno Mars po. Yes, sobrang fun po talaga nila. Yeah, and for my last question, do you have any like routine or like anything that you do before you train or like before you perform on stage? We pray before I tend to be quiet before performing, really quiet, because I really want to focus sa performance. Ayoko yung ipot ng ipot po. Parang nakaset po yung mind ko na hindi ako kakain before I perform. Si Charles, hindi rin kakain before perform. Kayo, ano bang routine nyo? Kakabahan na, ganun. Kakabahan na perform. Hindi before pa lang. Pero yung praying na hindi nawawala kasi syempre, saan lang kay God kami kumahapit lagi. Kasi lalo pag kinakabahan mo, pray lang ako sa gilid niya. Tapos mamaya nangilan. Hindi tayo sige. Nagalit na siya kasi kinakabahan ako sa gilid. Laging routine yan, every time. I make sure I have a good meal. I love eating. But also, I have this thing of when I want to make sure my voice is warm, so I like drinking a lot of warm water, tea, stuff, syrups and whatnot. And some of the vocal warm-ups. And then
what Ethan said, prayer. I think that's one of my most favorite things that we do before performances kasi that's where we really set everything aside and let God in the center and that He brings us together. So. Ang preparation is actually I can't eat before I perform. Hindi ko alam kung bakit. Parang di lang po makakain. Kasi siguro kinakabahan ko ako. And ayun po, I do this thing. Sobrang ano na ito. I do this thing kapag kinakabahan ko super. Sumisigaw as ha! Mga ganun po ako. So every time, ha! Every time po may perform. Wow. Every time na may performance po kami dito, I always go to the bathroom and just shout. Parang nilalabas ko po yung kaba ko. Pero yun, besides that, pray po. Pray talaga po yung Sa naman po, feeling ko yin yang kami ni Ethan eh. Kasi siya yung gusto niya tahimik bago mag-perform. Ako po, sobrang kulit ko po bago mag-perform. Kasi gusto ko pong alis, ano po kasi ako eh, low-key nervyosa din. Pero ginagawa ko po, nilalabas ko sa kulit yung nervous ko. And also, bago mag-perform, I always ask God, or I always ask God and the Holy Spirit to guide me sa pag-perform po. And yung group din, sana i-guide na kami. So yeah, Yes. congratulations, Jake. And i-manifest natin ang 2-day sold-out concert. Yes! Sobrang OA. Manifest, diba? Okay. Right on you. Maraming salamat. Sabi nga ni Derek kanina, #blessed. 2016 circa. Let's go. Thank you so much. Next on the line we have from Pop Magazine, Casey Kayanan. Hello. First of all, congratulations. I really love Daling Dale. Yun yung pinatugtog ko on the way here. I was so pumped up. Congratulations. Very good. So, I wanna ask, since yung mga natanong na rin kanina regarding your motivations, your journey, I wanna ask, what drives you to keep going? You mentioned a while ago na you have struggles, you have sacrifices. What drives you? I hope na individually makarinig kami. What drives you? Ako po, inspiration ko po talaga yung parents ko na nasa Canada, and then yung, alam niyo po yung hiwalay kayo sa pamilya nyo. So, the least that I can do for them is to make them proud. My lola, especially my lola, laking lola ako eh. Kaya, whenever I think about that, I really, kahit minsan po, discourage ako, napapagod na ako, yun ang isipin ko, nagsasacrifice din sila para sa akin. So, this is my best way to give back. For me po, alam ko po kasi, like, at the end of the day, we're all gonna be stardust. So, gusto kong gawin yung best ko pag may opportunity kasi gusto kong ma-feel yung feeling, sabihin yung feeling na, I did that, happy ako dito, gano'n. Saan ako dyan, pero feel ko lang. Kasi at the end of the day, we're all gonna meet there. Kiga. Wait up, Alex, I'd like to, yung po lagi na, random po, just a fun fact po, nasa watching po kami, magtatanong yan, ano kaya feeling ng namatay mo? Sobrang random niya po, the random, yeah, that's what I'm trying to say. And yun po ang motivation na, at the end of the day, mamamatay din naman tayo, might as well do it. For me, I would say it's definitely my family. I think they've instilled in me a very good work ethic, and seeing how hard my parents work for everything that they have and everything they've given me and my ate, it inspires me every single day. And syempre, as a fan din of other artists, yung fans din, seeing how much they support us, seeing how much they support our works, kahit konting galaw lang, they're always on it, they're saying, go, go, go. That's definitely I think that's definitely my biggest inspiration kasi other artists have had an impact on me, and I want to be able to do the same for our audiences. Ako, ano po, yung inspiration ko po talaga is loved ones ko talaga po. I really want to do my best to make them proud. And, parang ayun po yung thank you ko sa kanila. So like, syempre kila mami, kila dad. Like, yun yung thank you ko sa kanila na like, syempre,
They raised me and everything. They taught me so much good stuff. So yun parang thank you ko sa kanila. I'm gonna make you proud. I'm gonna perform in front of this. I'm gonna do that. So, ayun po, parents ko talaga. Sa akin naman po yung family ko lang po. Gusto ko silang tulungan, and also I want to like make them proud din po. And yun. Ayun nga po, sa fans din po. Yun yung biggest driver po namin ngayon is the fans, aside from our families. Yung alam mo yung dating alam mo, inisip pa natin kung magkakapans pa tayo. Pero malaking po tulong po talaga yung Mutiana Section E sa growth po namin sa fans na ang ginagawa po namin ngayon is to show them that we have talent to win and you can be our fan as well, GAT. Okay, so in a more regarding naman sa personalities niyo, I wanna give you guys to the person to your left, can you please describe the best quality? when it comes to Derek, dun naman, paano naman tayo paikot? So, from left, ano tayo? Sunod-sunod. The best quality of the member to your left. Best quality. Kita naman po, face. And yung ano niya po, yung personality niya, sobrang youthful, sobrang Latina. sobrang ano po, sobrang chill. This is a chill guy. And makulit po, parang ano po, parang kapatid na po. Si Kuya Ethan po, super appreciate ko talaga si Kuya Ethan. He's so caring talaga po. Super, like, talagang big brother po yung... Oo, talaga parang big brother po yung... He treats me like his wife. Ano? Tama ba? He treats me like... Yeah, yun, basta yun po. Parang very big brother po yung binibigay sa akin ng vibes. Lagi niyo po ako sinasabihan. Lagi niyo po ako pinapagalitan. And super appreciate ko yun. That's the best quality. Yun lang may pagalitan kita ulit. The best quality po ni Michael, ano yung best quality? Hindi. Best quality po is that caring siya. Alam mo kahit, he's really caring. He's always asked, are you okay? Kung gusto mo ng... Meron siya, yung sa bagay, meron siya mga anik-anik. Ano kailangan mo? Kailangan mo pa-picture, sige, picturean kita, gano'n. Yung mga, you want towel, you want fan, gano'n. Ayun. He's really caring. Yung best quality ni Derek, yung his attitude towards the group. I feel like meron kaming days minsan na pagod kami or parang ayaw namin gumising, sabi sobrang maaga yung training namin minsan. Pero he always comes in with a smile, with a good energy. Kapag napansin niya na mabawa yung nag-aaway na kami, gano'n. He's like, guys, chill lang, we can do this, gano'n. And Matindi tayong lahat. true, pero he's such a happy pill for us, and sobrang thankful namin kay Derek kasi I feel like he really brings the peace to the group. Totoo, like siya talagang chill guy. Like we say, we like to claim chill guy, ganun, pero ito talaga yung chill guy ng grupo. Siya po yung nagpapachill sa amin, pero yung sarili niya po, hindi niya po. Kaya medyo mahirap. Si Hans, ano siya, naturally born dancer talaga. Kasi pag sumayaw kami ng dali-dali, ako, pag ano, siya, pag ano. Sobrang yung swag ni... 100%. 100%. Hindi, 150 si Hans. Grabe yung swag niya, kasi sa amin, iba-iba kasi kami ng swag eh. Yung swag ni Hans, kasi pag nakita mo siya parang, oh shit, ganun. Hans, patingin ng swag. Patingin daw ng swag. Tingin na swag. Tingin ng swag. Okay, so that's all. Congratulations. I wish all the best for your group. Thanks so much. All right, let's proceed to last but not the least from Manila concert scene, Kevin Pableo. Sir Kevin is not around?
Ay, nakalis na. Alright, I guess that's it. Palakpakan tayo guys. That wraps up our question and answer portion. I think these guys, nagtitigil lang sila pero kagulo yung mga yan, di ba? Talagang first, by the way, can I just say, this is your first ever, right? Media conference. That's why we have to celebrate it. And before you guys let you go, can we have a photo opportunity sa inyong lahat? Yeah, this is the best time for you guys to take photos of them. There we go. Maraming salamat again po sa lahat ng ating mga friends from the press na naglaan at nagbigay ng oras para sa amin at this means so much to us and of course sa gawang atin to. May this be the start of something big for all of us. There we go. Picture. Yes.